Isang magandang araw po. Kamusta po kayong lahat? Ayan, sa episode na to po, hindi tayo mga documentaries, medyo kakaiba to. Kakaiba. So kasama ko si Mie Sarabas, tsaka si Ikman. Ayun, patago-tago pa. Siyempre, siya yung cameraman ko ngayon. Pupunta kami dun sa Central School. Batasan Central School. Hindi, Central National High School, Batasan Annex. Central National High School, Batasan Annex. Okay. So yun, in-invite tayo para maging speaker sa Career Week ng mga estudyante. Sa mga graduating lang ba yun? Alam ko. Sa mga graduating students, para mag-guide sila kung ano ba yung mga course na dapat nilang pasukin or pag-aralan or tahakin pag-graduate nila ng high school, syempre. Ayun, na-invite tayo. Syempre, kumuha tayo. Lang napaka-busy ngayong araw, sobra. Ang dami kasing inasikaso. Kaya medyo rush na rush. 11:30 na. Pero hindi pa naman ako yung speaker. Panghuli ako eh. So 10 kaming speaker. Ako yung pang last. Dalawa na lang daw sabi. So kaya medyo pacing tayo ngayon. Pacing. Bilis tayong takbo. Sa harapan lang. Hanggang madali lang kanina. Madali magayak. Madali magsuot ng damit. Tinisingit ko rin pag-ahit. Pag-ahit tayo. So yun, ipakita lang namin sa inyo yung mga ilang kaganapan doon mamaya. At dahil 11:30 na, half day lang daw yun eh. So yung mga bata, ano na to, medyo maligalig na to. Baka hindi na makinig sa atin. Kaya gawa natin ng trick. Bigyan natin sila ng merienda. para makinig sila. So, sayang naman yung although to be honest, hindi ako nakapag-prepare, pero anyway, lang naman daw, sharing lang. Share lang kung paano nagsimula, kung ano ba yung mga benefits ng pagiging vlogger, gano'n. By the way, as vlogger pala, hindi bilang accountant yung sa akin. Kasi hindi ko naman pinapractice na ngayon yung pagiging accountant eh. Kaya ayun, hanap tayo ng tindahan siguro along the way. Prepare na lang siguro tayo ng ilang balot. Kung sobra man, edi sa mga ibang estudyante ni Ma'am Nini, no? Sa school po yun ni Ma'am Nini. Ayan. Hindi ko na yung camera para medyo mahirap yung dito. Pulis pa yung pulis. Ano natin. Ayaw nga, no? Yan yun, siguro. Tapos na. Ikaw na. Mga pulis, mga teacher. May pari. Dalo. Pari. Ano pa? Fireman. Engineer. Yan. At agriculturist. Tindahan dito. So meron tayong last speaker natin, nagbiyahe pa, although bagamat na busy schedule. Maraming salamat. Baka makalimutan ko mamaya. Kunin ko na rin yung pagkakataon na magpasalamat. No, in advance, baka kasi nagugutom na rin yata yung utak ko. Maraming salamat po mula sa kaibuturan naming puso. Yung ating bisita, siya lamang po yung isa sa mga tumulong para tayo ulit yung ating makeshift building. Galing sila doon sa taas kanina. Sorry naman. Naligaw. Nakalimutan kong sabihin na nandito pala tayo sa plaza. Okay, so tawagin natin ang San Pacon para ipakilala ang ating huling tagapagsalita sa umagang ito na punong-puno ng inspirasyon at karera. Andiyan ka na pala. Actually, kahit hindi ko siya ipakilala, kilala na ninyo siya. Tama? Siya ay isang vlogger with over 1 million subscribers. Featured in national TV like Born to be Wild, Amazing Earth, TV Patrol, Family Feud, I Wonder, Aha, GMA7, and Unang Hirit. Kauna-unahang nakaikot ng buong Occidental Mindoro at Oriental Mindoro sa pamamagitan
pagsisimula ng pagtakbo. Walang iba kung hindi si Sir Jeffrey E. Guansing. Hindi, ano lang tayo, kwentuhan lang tayo, informal kwentuhan lang. Alam ko, medyo pagod na rin kayo at saka gutom. Tama? Syempre, konti lang itong sasabihin ko, pero gusto ko kasi, yung ma-absorb ninyo yung mga sasabihin ko. Kaya, tayo nga muna tayo. Alam ko, nangangawit na kayo dyan eh. Tayo muna. Taas natin mga kamay. Shake, shake, shake. Konting giling naman dyan. Giling konti. Okay, galing oh. Tapos ito ang pinakamatindi na to. Sigurado ko magigising kayo. Harap sa katabi, sa kanan. Harap sa katabi sa kanan. Yan ha. So nakatalikod, dito dapat kayo nakaharap. Kurutin niyo yung mga nasa harap ninyo. Dali, kurutin para magising. Sige, laksan nyo na kasi gagantihan mamaya sa inyo. Sige. Alright. Ngayon, harap naman kayo sa kabila, kaliwa. Gantihan nyo naman yung mga nagpumurot sa inyo. Oh, di ba? yung gutom, solusyonan din natin. Actually, nasa biyahe pa lang kanina, naisip namin, 11:30 na kanina, sa biyahe kami. Sabi ko, gutom na yung mga bata na yun, tapos hindi pa tapos ka ako. Baka wala silang maintindihan sa mga sinasabi. Kaya may dala tayong snack, may dala tayong biscuit dyan. Nandiyan yung aking may bahay, si Mrs. Harabas. Ayan o, tutulungan ni Ma'am Nini. Ayan. So pag-distribute, saka ako magsimula, okay? Sandali lang naman yung sa akin. Alright, habang pinapamigay nila, pakilala lang po uli ako. No? Ako po si Jeffrey Guansing, or mas kilala na ngayon na Harabas, kasi yun po yung aking code name, aka Harabas. So bali, ako po ay taga Manggarin po, anak ng magsasaka at saka housewife. Yan. So, in short, talagang nanggaling po ako sa simpleng pamumuhay. Kami po ay siyam na magkakapatid. So, by the way, pakilala ko lang kanina yung speaker ninyong nauna, kapatid ko yun, yung teacher. So, siyam po kami magkakapatid, simpleng pamumuhay, pero pinilit ng magulang namin na pag-aralin kami at magtapos. By profession po, isa po akong accountant. So, bali, vlogging yung aking topic, pero imimix ko para malito kayo, di ba? So, accountant po ako, nag-aaral ako sa Divine Word College, pero, kagaya nung kay Sir kanina, agriculturist si Sir, hindi niya gusto yung course niya, ako rin po, hindi ko ganun kagusto, hindi ko ganun kamahal. Di ba? Kasi na-influensyahan lang ako nung mga nasa paligid ko na yun yung kunin na kurso. Dahil yun yung in demand sa Manila. Dahil mabilis daw makapaghanap ng work kapag ito yung kinuha kong trabaho. Pag ito yung kinuha kong kurso. So, ganun. Anong lesson? Actually, nagkakwento lang ako pero may mga lesson yan. Anong lesson? Soon to graduate kayo at magka-college, alamin ninyo sa sarili ninyo kung anong kurso ba yung talagang gusto ninyo at magpapasaya sa inyo. Kung saan kayo nag-e-enjoy. Kung pag tinignan nyo siya, yung si Sir Mamang Pulis, pag tinignan nyo siya, talagang alam mo yun, pangarap mo talaga, wow, gusto ko maging pulis, gusto ko maging kagaya ni Sir, ganun. Kapag ganun yung pakiramdam ninyo, yun yung sundin ninyo. Diba? Baka maraming magalit na magulang sa akin dito. Sundin ninyo kung ano yung gusto nyo talaga na kurso. Kasi eventually, maghahanap kayo ng ibang karera or ng ibang trabaho or ibang karir. Kasi hindi nyo naman gusto Hindi nyo naman gusto yung pinasok nyo, di ba? So, yun yung unang lesson natin. So, balik ako sa kwento. Nagtrabaho ako sa Manila at saka sa abroad for 10 years. 10 years, Pero bawat araw, bilang accountant, para ako nakakulong sa isang box na hindi ako makawala-wala. Alam mo yun? Ang hirap sa pakiramdam na araw-araw akong papasok, gigising ako ng alas 4 kasi traffic
Gising ako alas 4, uwi ako ng alas 10 ng gabi kasi may overtime. Diba? So, araw-araw na ginawa ng Diyos hanggang sa nagkasawa ko. Ganun pa rin yung buhay ko. So, sabi ko, may kulang. May kulang sa akin. Yun yung sinasabi ko kanina. Kasi, hindi ko gusto yung kursong pinasok ko. Diba? So, naghanap ako ng ibang ways to earn or ibang bagay na pwede kong pagkakitaan na sobrang passionate ako na gawin yun. Or yung gustong-gusto kong gawin, kumbaga. Diyan na pumasok yung vlogging. So, sinimulan ko po siya 4 years ago. Nung umuwi po kami galing Dubai. Kasi nagtrabaho din po ako doon sa loob ng 4 na taon bilang accountant din. So, naging vlogger po ako 2019. So, yun yung sinasabi ko, nag-enjoy ako doon sa ginagawa ko. Nag-enjoy ako sobra. Kasi alam ko may makaka-relate dito ay ewan ko na lang sa generation ngayon kung ginagawa nyo pa. Yung mga kanal, yung mga ilog, kapag natutuyo na, gustong-gusto ko doon yung kinakapa ko yung mga isda. O kaya yung nangangawil. O kaya yung nanguhuli ng mga alimango doon sa ilog, sa gilid ng dagat. Gustong-gusto kong gawin yun. So since nauso yung vlogging, sabi ko, gusto ko ito yung gawing content ko. Kasi bukod sa nag-enjoy ako na gawin yun, dahil nga simula bata ako, nag-enjoy akong gawin siya, malay mo, sabi ko, baka sakali na mag-work. At ito na yung maging yung pagkakakitaan namin ng pamilya, di ba? So in short, 4 na taon na yung nakaraan, nagkaroon po tayo ng 1 million subscribers pahigit ngayon. Diba? So, 3 na po yung channel natin. May channel din yung si Mia Sarabas. At may isa pa akong channel na win-workout din. So, in short, hindi lang isang channel yung tumatakbo ngayon. Diba? Sa YouTube. So, 3 po siya. So, ano ba yung mga benefits? Pabilisin ko na lang, ano po ba yung mga benefits na bilang vlogger? Unang-una, ma-express mo yung sarili mo. Ma-express mo yung sarili mo. No holds bar. Walang sino man ang pwedeng magdikta sa'yo kung ano yung pwede mong i-vlog or kung ano yung pwede mong gawin mong content. As long as wala ka namang tinatapakan tao, di ba? As long as acceptable naman yung iyong content. So, pwede mo i-express kahit ano sa true vlogging. Kung ano ka, kung ano yung gusto mong mangyari, kung ano yung gusto mong i-share sa public, di ba? So, ayan, tulad niyan, di ba? Huwag niyo munang gayahin, dami kong tattoo, di ba? So, part yan ng expression ko sa sarili ko. Kumbaga, hindi ako kinakabahan na baka i-fire ako ni boss kasi nagpatattoo ako. Or example, gusto kong bumiyahe ng Hong Kong. Last year, pumunta kami ng Hong Kong, nagbakasyon kami for 5 days. Di ba? Hindi ko kailangan magpaalam kung kanino man, sa boss ko, sa head ko, na boss, leave muna ako ng 5 days, gano'n. So, wala. So, in short, sarili ko lang. Ako bahala sa sarili ko, kumbaga. So, inaano ko po, ginagawa kong, yung mga words ko, ginagawa kong para ma-absorb talaga natin. So, balikan ko lang. Tulad nun, babakasyon kami ng Boracay, family, kasama yung team ko, ilang days kami doon. So, okay lang. Wala kaming pinapangambahan na wala na akong trabaho pagbalik kasi naubos ko na yung leave ko, di ba? So, yun yung isang benefits din. Pangalawa, meron ka ng influence. Pero ito, napakaano na to medyo may pagkadelikado din ng minsan yung magkaroon ka ng influence, Kasi depende dun sa vlogger kung ano yung influence niya sa kanyang mga followers o sa kanyang mga viewers. Kung masama yung pinapakita nung vlogger na sinusuportahan natin, di ba? Na puro kasamaan yung pinapakita natin, which is, nakakakita tayo minsan ng ganyan. Yun din yung masusunod natin, di ba? Yun lang yung isang downside sa pagiging vlogger. So kaya medyo maingat tayo sa pagiging... Kasi ang vlogger, tawag rin ay influencer. So, di ba? So, ganun po yun. So, isa pang benefits ng, yun nga, lumalawak yung influence natin, lumalaki po yung pamilya natin. Dumadami yung kakilala natin, dumadami yung kaibigan natin from all over the world, actually. Kahit saan kami pumunta ngayon, meron kaming kaibigan, meron kaming kakilala
merong someone na, bawa, kung nangailangan kami bigla ng tulong doon, merong someone na kakilala pa, nanonood pala sa amin, so tutulungan kami. Yung mga ganong simpleng bagay ba? So in short, gaya ng sinabi ko, lumalawak yung ating family, yung ating mga kaibigan, lumalawak, dumadami, di ba? So another benefits, syempre, lahat naman tayo, kaya tayo nagtatrabaho talaga, di ba? Para, syempre, may pangbuhay sa atin at sa pamilya natin. So, kailangan natin kumita, di ba? So, gusto natin kumita. So, yun na yun. Sa vlogging, kapag naging successful tayo, talaga namang susuklian tayo ng maganda-gandang, maganda-gandang kita, di ba? So, kasi, so far, nakakakain na po kami ng 3 beses isang araw ngayon. Dati hindi. Joke lang po. Mga seryoso na eh. So, in short, okay yung kitaan sa vlogging. Okay yung kitaan. Ano pa yung mga benefits? Ano pa ba yung mga benefits natin? Ito pa. Ito pala. Ito gusto kong sa inyo ipa-absorb. Hindi nyo naman kailangang i-full time yung vlogging. Unang-una, wala namang specific course na nakadirektang kapag graduate mo, magiging vlogger ka. So wala pong ganun. Although merong related course like yung multimedia arts, pero hindi ibig sabihin nun, pag graduate mo, vlogger ka na. So hindi po. Ang maganda sa pagiging vlogger, ang maganda sa vlogging, ito gusto ko makinig kayo Kahit na anong course yung pinili ninyo, kahit na anong course yung tinapos ninyo, kasi mahal nyo yun di ba? Mahal nyo yung course na pinasok ninyo. Kahit ano pa man ang tinapos mo, or kahit hindi ka pa tapos, pwede ka maging isang vlogger. Di ba? Hindi mo naman siya kailangan i-full time Hindi. Kasi, hindi mo siya kailangan pag-aralan. Anyway, kailangan mong pag-aralan din yung technical, like sa YouTube, sa Facebook. Pero what I mean yung papasok ka sa school, kukunin mo yung course na ganito para maging vlogger ka. So, wala pong ganun. So, in short, sundin nyo lang kung ano yung mga gusto ninyong kurso. Sundin nyo lang yan. Diba? Pagbutihin ninyo, magtapos kayo, saka nyo ngayon ipasok yung vlogging. Pwede nyo i-sideline yun. Diba? Kung nakita nyo something interesting yung ginagawa ninyo or yung course ninyo, like for example, si Sir, like ko nag-example si Sir, sa agriculturist, diba? Sa agriculture. For example, yung gusto nyong i-vlog yung agriculturist ka, graduate ka na, yun na yung trabaho mo gusto mong i-vlog yung paraan kung paano manganak yung baboy, kung paano paanakin, di ba? Kung paano patubuin yung buto. Yung tipong ganun. Pwede mong i-vlog yun kasi interesting yun. Di ba? Interesting topic yun. So, agriculturist ka na, vlogger ka pa. So, yun po yung maganda. Di ba? Yun yung kagandahan sa pagiging isang vlogger. At ito pa, isang lesson pa na gusto ko pong ma-absorb nyo talaga. Kasi, konti lang yung sasabihin ko, pero gusto ko ma-absorb ninyo. Kung ano man yung pinasok ninyong course, kung kaya pa ng time ninyo, well, wala ako nakitang in-invite na, kung hindi ako nagkakamali, na businessman. Di ba? Negosyo. Kung ano man yung pinasok ninyo, samahan nyo rin ng konting business. Hindi, pag sinabing business, hindi naman ibig sabihin nun magtatayo ko ng isang kumpanya, papatayo ko ng isang malaking building, tapos may mga nag-o-office doon. Hindi po. Yung simpleng meron ka lang manukan dyan, na may mga itlog, teacher ka, for example, teacher. Meron kang manukan, 100 manok, sinimulan mo. Yung mga itlog nun, pag binenta mo, may kita ka, di ba? So, business na yon. So, yung mga simpleng ganun ba? For example, pulis si Sir. Tapos naisip niya, uy, parang pwede ako mag-loan, parang kaya ko i-franchise itong isang na to Itong manukan na to For example, ganon. Yung lechon ng manok, for example. Pwede. Pulis ka na, may konting negosyo ka pa, di ba? So yun po yun, Tandaan po ninyo yun. Di ba? Hanggat maaari, wag tayong mag-settle sa isang source of income lang. Kasi sa panahon ngayon, di ba? Alam ko marami nagrereklamong magulang dito ngayon sa kuryente. Diba? Sa taas ng kuryente natin, Pero yung sahod, hindi naman tumataas. Tama? So in short,
yung sahod ng magulang natin o yung magiging sahod ninyo pag nagtrabaho na kayo, kapag tumaas ang bilihin or tumaas ang kuryente, tumaas ang expenses, short na agad yung budget. Tama po? Whereas, kung meron tayong small business dyan na pinagkakitaan or meron kang teacher ka, may nabili kang isang lupa, pinatanimin mo na sibuyas, yung mga tipong ganun. So, kailangan po natin ng sideline aside from kung ano man yung career na papasukin natin. So, tandaan nyo po yan. Tandaan nyo po yan. At isa puso nyo po yan. Kasi alam ko, balang araw, maalala niyo ako, tama si Harabas. 'Di ba? Pakumag-kumag lang yun doon sa harap nung nagsalita, pero totoo pala yung sinabi niya. So ganun po yun. Why? Bakit ko nasasabi yan? Kasi naranasan ko. Yun po yun. Nagkukwento ako based on my personal experience. 'Di ba? So yun po yun. Kaya ganun siya katotoo. So yun po yun, di ko na pababain. Maraming salamat po at sana ay tama ang mga kursong pasukin ninyo pagka-graduate ninyo. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat Thank you. po. Tapos sa mga Karabas, thank you po sa panonood. God bless.